Yes, good afternoon at maraming mga followers natin nagtatanong ano daw ang opinion ko kay Senator Amy Marcos dun sa nilabas niya tungkol sa kanyang kapatid. Nasabi ko na po yan kagabi na hindi ko po tinapos yung yung pinapanood ko kasi parang bumaliktad yung sikmura ko. Kanina po marami rin. Akala ko ako lang yung nakakaramdam noon na parang ang pangit nung ng dating ba. Kasi kanina nakikinig din ako dun sa iba. Halos pareho naman nararamdaman namin na napakapangit po sa isang pamilya na nagsisiraan. Eh, ano po parang mixed emotions ba na nakakaawa, um, nakakagalit, nakakalito, um, pero yun nga, pangit. Ang pangit. So mixed emotions. Pero dun sa ni-reveal ni Senator Amy Marcos, marami rin ng nakukuha kong feedbacks na parang ginagamit lang niya yung sitwasyon para pagtakbo niya daw ng VP ni partner ni VP Sara sa 2028. Bali, pag nagtakbo ng presidente si VP Sara, ginagamit daw niya yung sitwasyon para pagtakbo niya ng VP kay Sara. Napakapangit naman po kung totoo yun. I respect everybody's decision to run. Pero sabi ko nga, opinion ko, and siguro advice din kay Senator Amy, yung sa sinabi niya kahapon, siguro maganda po nun mag-announce din po siya na na hindi niya ginagamit to. There's nothing to gain. Kasi away, pamilya yan. Kaya siguro yung sa akin na advice ko, i-announce na niya na hindi siya tatakbong VP kay pag nagpresidente si Sara. Kasi nga naman, negative na negative kung lalabas talagang tatakbo siyang VP. Tapos parang ginamit niya nga itong sitwasyon para, yun nga, kung ano man yun, kung bumaba yung kapatid niya o siraan yung kapatid niya o identify niya yung sarili niya na hindi talaga siya Tapos rin kasi, di ba ang sigaw ng tao ayaw na nila ng Marcos ulit. Medyo bad shot kasi yung apelido ngayon na Marcos dahil nga dito sa nangyari. Nanakawan. Bagamat hindi naman tayo talaga 100% sure kung kanino ba napunta yung mga pera. Ang alam lang natin, nawawala yung pera. Pero kanino ba at magkano bang hatian nito? At involved ba talaga si PBBM dito? Meron talagang pangit na nangyayari. At doon nga sa stand ko pa rin, doon pa rin ako sa aking stand na siguro doon ako sa EDSA 2. Ano yung nangyari ng EDSA 2? Na dahil yung nangyari kay Presidente Erap na na-involve siya doon sa skandalo sa wedding, kaya yung tao pinabababa na siya, bumaba naman siya ng maayos. Tapos mabilis yung transition, nagsumpa si GMA, tapos tahimik na yung bayan. Ganun sana yung iniisip ko sana mangyari, na dahil marami nang humihingi ng pagbaba at magpagulo na ng pagulo to. Mas malala nga tong sitwasyon ngayon kaysa nung panahon ni Erap, kasi trilyon ang nawawalang supposedly ninakaw dito na pondo. Kaya siguro yung sa akin lang naman, dahil dito sa kaguluhan to, para matigil na to, is bababa na si magre-resign na si BBM, tapos assume na si VP Sara as president. Parang nangyari kay GMA noon. Tapos yun sa 2028, parang malalaman natin performance ni VP Sara kung
beboto natin siya katulad ni GMA noon, nanalo ulit si GMA noon. Based sa performance niya itong next 2 years. Yun yung sa akin, aking opinion lang. Nagbibigay lang ako ng aking side na ito yung sa tingin ko mas maganda para sa bansa natin ng Pilipinas. Anyway, iba-iba yung emotions, iba-iba yung nararamdaman. Pero may problema yung bayan natin. Yun ang number 1. Kaya sana maayos, matapos na to. Yun lang yung sa akin suggestion. I will remain doon pa rin ako sa stand ko na dapat bibitaw. Sumpa na si BP Sara ang presidente next 2 years. Yan, tingnan lang natin performance. Yun lang po. Magandang hapon po ulit sa inyong lahat. At thank you.